Maski man po si Anthony Davis ay nahihirapang tanggapin na siya'y magsusuot na ng goggles tuwing naglalaro for the rest of his career. Ayon po yan sa kanyang doktor mga idol. Noong Marso ng 2024 ay nasundot po ang mata ni Anthony Davis versus Golden State Warriors. Noong November naman po, ito'y nasundot naman ni Jakob Poeltl. Wala pong sinasadya rito, ito ay aksidente lamang po at hindi naman to maiiwasan, pero tila suki na ho itong mata ni Anthony Davis sa panunundot. Ngayong buwan na ito ay sumilalim siya sa isang operasyon at kahit na magaling na ang kanyang mata, siya'y binigyan ng advice na kinailangan niyang magsuot ng goggles tuwing naglalaro for the rest of his career para ito'y maprotektahan lamang sapagkat hindi na ma-afford syempre kung ito'y masusundot pa. Ayon naman kay Anthony Davis, ngayon sinasanay niya na ang kanyang sarili sapagkat sa mga workout ay sumusuot na siya ng mga goggles para sa kanyang mata. Ang mga goggles ng NBA player mga idol ay customized po ito sa kanilang comfortability. Hindi po ito basta-basta na kinukuha lamang sa isang storage room at kung saan man o kung binibili. Ito ho'y hinuhulma mismo base lamang po sa kanilang mukha, sa dynamics para syempre kahit na mayroon silang suot na ganyan ay maging komportable pa rin po sila at kinailangan na hindi po ito mag-fogs kasi alam nyo na, maginaw po sa isang NBA arena at syempre yung ating katawan ay mainit ay paniguradong magpo-fogs po yan kaya kabilang yan sa mga kinoconsider at syempre para kay Anthony Davis para maging komportable siya. For the first time sa kanyang career sa NBA ay wala pong kupunan itong si Russell Westbrook. Marahil mas marami po sa ngayon ang mas magaling pa sa kanya at mas bata. Hindi naman sa ating sinasabi na hindi magaling itong si Russell Westbrook pero nakadepende naman yan totally sa isang kupunan kung ano yung kanilang pangangailangan. Kung tutuusin, pwede naman sana siyang bumalik sa Nuggets 3.4 million yun. Isang taon pa. Pero malaking kanyang paniniwala sa kanyang sarili na siya'y worth 5 million dahil nais niya ng mas malaking kontrata. Ngunit sad to say ay mukhang hindi po worth it ang kanyang pagsusugal. Magkakalaman na lang to sa mid-season kung mayroong pangangailangan ng kanyang serbisyo. Nako, heto mga idol bilang isang leader, heto yung sinabi ni Stephen Curry nang siya'y tanungin kung mayroon bang sinasabi yung agent ni Kuminga sa kanya. Ayon pa mismo kay Stephen Curry, hindi siya nakikipag-usap sa isang agent bilang representative ng kanyang teammate. Siya'y nakikipag-usap lamang teammate to teammate, man to man, yun lang dapat. Sa ngayon ay malaki pa rin naman daw ang paniniwala ni Stephen Curry na ito'y matatapos at paniguradong makakuha naman daw ni Kuminga kung ano ang kanyang gusto. Kaya hanggang sa ngayon ay meron daw negosasyon. Lahat ay mabibigyan ng chance na interviewin, kausapin si Kuminga patungkol sa kung ano man ang gustong malaman ng media sa kanya. Sa huli, inaasahan pa rin naman daw ni Stephen Curry na maging professional itong si Kuminga kung siya'y makakabalik sa Golden State Warriors at tutulong siya sa kanila sa anumang kakayahan niya na makatulong para sila'y magtagumpay.